Okay, welcome back mga Pepsters. Kanina, meron akong iniwanan na tanong kay Ding Dong. Kasi supposedly, may gagawin sana siyang primetime series with GMA7, yung Haram, pero nagkaroon ng problema at hindi natuloy. So, Ding Dong, ano ba nangyari sa Haram? Yun, naharang dahil hindi talaga medyo komplikado eh. Maraming dahilan. Pero ang pinaka matimbang na dahilan is that syempre, in line with what's happening globally and in respect to our brothers and sisters in the Muslim community, the GMA has decided to shelve it for now. Pero kahit nakapag-shoot na kami ng a couple of days, talagang kinailangan namin muna siyang i-shelve. Siguro maganda na rin yun para mas mapag-aralan pa namin yung script. And siguro in time na GMA decides to show it, if not this year, maybe next year or whenever, mas marami ng pagbabago, marami ng bagong kaalaman doon sa story ang ilalahad sa kanila. Pero nung binalita sa inyo yun, ano yung naging reaction mo personally? Siyempre nalungkot ako kasi sobrang ganda ng konsepto. Maaring isang maging eye-opener, very educational yon para sa mga hindi nakakaalam kung ano ba ang kultura ng mga Muslims, kung paano ang isang modern Muslim family, anong ginagawa nila sa pang-araw-araw na buhay, etc. Kasi mostly ang nakikita naman natin, especially sa mga teleserye, is yung buhay ng mga Katoliko, ng mga Kristiyano, di ba? So, it could have been something different. Pero alam ko, merong kino-conceptualize na bagong project with the same cast, So, meron na bang napag-usapan kung ano ito at kailan magsisimula? Hindi ko sure kung same cast. Although sabi sa akin na may nilulutong bago. Sana same cast. So, hindi natin alam. Hanggat hindi sinasabi sa akin, hindi ako, I don't wanna put finality into it. Kasi halimbawa, ito na nga, sinimula na namin. Sabay, hindi natuloy. Nung nag-guest dito si Marian Rivera, siya at first guest namin, by the way. Tinanong siya kung paano kung ikaw nagpagtrabaho sa ibang leading ladies. Ngayon, ang question namin sa iyo, paano naman kung siya nagpagtrabaho sa ibang leading men, di ba? So, meron ba kayong usapan or consensus prior to it? Or paano bang may proseso ba na nagaganap bago siya isalang with another person? Wala naman, Basta sa akin, ang rule ko sa sarili ko, hindi ako makikialam sa kung ano man ang career decisions niya, kung anong career path niya. Sabi ko, as long as she believes that the project will be good for her, tsaka masaya siya sa gagawin niya, that magkakaroon siya ng fulfillment sa gagawin niya, I'll support her 100%. Yung rivalry kasi, isa rin na importante sa career ng isang artista. And ikaw, at the time, madalas kang ma-issue sa isang actor. Actually, si Richard Gutierrez, who happens to be the celebrity na magiging kasama rin ni Marian sa isang show. So, how are you with that kind of concept or idea? We're in that entertainment business, so as long as if they believe that what they plan to do is very, something that is worth watching and that many people would want to see. So, why not? Diba? Why not? Ito, diretsahan tanong. Kasi si Marian, alam natin, primetime queen ng GMA7. So, being the boyfriend and one of the hottest actors in GMA7, ikaw ba masasabi mo na, or matatanggap mo, ikaw yung primetime king ng GMA7? Hindi. Hindi ako naniniwala sa mga ganong bansag. Kasi ang magsasabi nun talaga yung mga nanonood if they think that she is a king and whoever the king is, opinion nila yun. Pero hindi manggagaling sa amin yun. Pero dapat, di ba, kung may queen, dapat may king.
king, pero siguro sa ibang paraan. In my own palace and castle. Dong, kasi ang tagal mo na sa TV eh, di ba? You were still in your early 20s or even younger, no? Meron pa bang role na gusto mong gawin na hindi pa naibibigay sa'yo? Sa TV? Oo naman, meron. Ito, yung Haram Sana. Kasi sundalo yung role ko doon. So, gusto ko sana yung mga ganon. I'm a fan of the series 24. So, something like that. Di ba? Parang ganon. Detective stories, mga police stories. Mga ganon. Okay. Pero medyo may iba naman tayo, no? Although related pa rin sa internet. Kasi napanood ko sa YouTube yung bagong AVP ng DOT, Department of Tourism. Yeah. Kasama ka doon. Gulat ka ako. Isa ka pala sa mga tourist attractions ng Pilipinas ngayon. Along with Manny Pacquiao. Anong masasabi mo doon? Hindi, nakita ko yung pinanggalingan that we like to play around with names, di ba? So, well, siguro they found it interesting that yung pangalan ko gano'n. We have an actor named Ding Dong. Yeah, parang gano'n. And actually, I got surprised also kasi di ko alam na kasama pala ako doon. Pero ano yung feeling na isa ka sa mga pinagkakapuri ng buong Pilipinas? Ganun ba? Oo, kasi nandun ka. Along with the beaches, mga fiestas. Ganun. So, hanapin na lang nila ako sa mga fiesta. Siguro, sa Mascara Festival, andun ako sa Bacolod. Kasi I go there once a month. Ayan, segue na tayo sa medyo madaling tanong. Easy ka lang kasi madaling wala sa masasabi. Kasi recently, no, may nalilink sa'yo. Actually, nasagot mo na to dati, but we just want you to do the clarifications or if there's any statement that you would want to release about it. This is about, Isabel Daza, no? So, ano ba yun? Anong kwento? Nagsabi naman ako ng statement na before. Sabi ko nga dyan, baloney yung term ko eh. So, nakuha out of nowhere na I don't understand and I don't know how it happened. Para sa akin kasi, there is no reason for that to happen. Kasi, yung status ng relationship ko ngayon with Marian is sobrang saya namin. And I would describe it nga na parang we're almost at our peak of happiness. Kasi magmula na nag-umpisa kami, ang dami na pagdaanan sa ngayon. So, sobrang mas malakas kami ngayon. So, sabi ko, there is no room for that to happen na kahit a slight dust of possibility. So, it's impossible. It is not true. And, kumbaga, kung sa interaction ko dun sa person na sinasabi mo, na nakatrabaho ko only several times, we don't even consider ourselves as very good friends because, you know, we're just acquainted, we see each other in Party Pilipinas, and it's also unfair for her because she's also in a relationship, and it's totally not true. So, to whoever is siguro fabricating these malicious stories, sana itigil na because it's not fair to everybody, especially to the people who believe that it's true. Kasi, syempre, in a way, it affects lives and gaya na sabi ko, it's very irresponsible for that thing to happen. Kaya nga may cyber crime proposal. Diba? Ayan, kasi may isa pa actually na nililink sa'yo or naririnig din na associate. Si Sam Pinto, ano ba yung kwento doon? Hindi ko rin alam. Wala, hindi talaga. Sobrang hindi ko po alam. Okay. So magsisegue na tayo sa madali. Mas madali ito. Hindi ito. Yun. May nakikita daw sa'yo na may kasama ka na isang babae sa loob ng sasakyan. Pero bago natin na-explore yung tanong na yan, yun, magbabalik po ang pep talk. Ang importante kasi kapag masasabi mong successful ang isang relationship, kapag ang tao parehong involved, hindi nagbabago kung sino talaga sila noon. So yun, sa lahat ng Pepsters, gusto ko kayong imbitahin sa Tik-Tik PS1 Chronicles, palalabas sa October 17. Directed by Eric Mati, and kasama si Lovie Poe, si Janice de Belen, si Joey Marquez, kasama namin dyan, si LJ Reyes, si Ramon Bautista, RJ Salvador, Chris Pastor, tsaka si Jeff, si Kuya Jeff, at si Mike Gayoso, kasama rin namin, at syempre si Roy Vinson. So yun po, panoorin niyo po October 17. Thank you. Thank you, Pepsters.